Ako po si Roy Manuzon. Ako ang isa sa mga kasamang nagbuo ng samahan, yung Kalinga sa Kalikasan ng Punkan. Binuo namin ito noong 2006 at narehistro noong 2007. Ang pinaka-ultimong adhikain ng aming samahan o advokasya ay maisalba namin yung natitira pang likas na yaman ng Barangay Punkan, lalo na yung bundok na nasa tabi namin. Ako po si Edwin Cortez, isa po akong tour guide dito sa Mount Read 7. Simula po nung nag-open kami rito, 2007, isa na po ako sa naging tour guide dito. At yun nga po, naging maayos naman ang takbo. Actually, yung halos pang-araw-araw na ginagawa na namin dito, nasanay na rin kami na sa pagpanikpanaw kasama ang mga guests, maalalay sa kanila at safe namin silang naiuwi rito. Ako po si Kat. Doon ko po nakita yung kahalagahan ng kabundukan, na mahalaga po siya, na hindi lang po siya basta tatawagin nating bundok. So yun po yung pangangalaga sa kanya. And as bilang miyembro po ng Kapungkan, wala po akong hinihintay na maging kapalit sa paggawa po or pangangalaga po sa bundok. Ayun, para sa akin, para sa anak ko, siyempre, yung kagandahan, ng kahalagahan ng aming nakagisnan ng kabundukan na sana hanggang sa mga sumusunod na yung mga bata kangina ay mapanatili nila yung kagubatan, mga puno na naitanim namin, sana mahigitan pa nila sa mga susunod pa. Marami kami tour guides ng mga dating bata na sumasama lang sa amin sa bundok. Pero ngayon ay mga tour guides na kasama na nagbabawal ng illegal, kasamang pumapatay na sunog, yung may sunog sa bundok. Pagpasok pa lang po ng 2024, ngayong year po, hindi po siya ganun karami yung dating po ng bisita. Na dati po is nagbibilang po kami ng 300 per day. Ganun po yung pumapasok na bisita. Ngayon po kasi pinakamarami na pong bisitang dumadating po sa amin is 30 packs, 2 grupo, 3 grupo. For the whole week na po yun. Minsan po wala pa pong dumadating. Malaking epekto po siya, especially po sa aming barangay po na almost 70% po ng tao po dito sa komunidad po namin na talagang walang-wala rin po. Yung iba po, mga no read, no write pa po, yung mga magulang po ng mga bata. Ako po si Lucky Fernandez, admin staff po ako ng Mount Read 7. Dito po sa amin dahil isa po itong probinsya, yung mga maliliit na natatanggap namin galing sa ibang tao, nakakapagpasaya na po talaga sa kanila yon. Kahit gaano pa kaunti o kadami. Outreach program po dito sa amin is sobrang po niya, laking tulong po. Hindi lang po dahil nagkaroon nga po ng pandemic, kasi po matagal na rin po, kahit before pandemic po, nagkakaroon pa rin po na talaga ng outreach program po dito sa Mount Read 7. Tapos yung tulong nga po na naibibigay ninyo at ng iba pa, malaking tulong na yun para sa kanilang pang-araw-araw. Less gastos na talaga. Oh, it's the best time of the year. You can feel the cheer in the air. Oh, it's the best time of the year. You can see the smiles in the air. Oh, it's the best time of the year. You can feel the joy in the air. Oh, it's the best time of the year. It's the best time of the year. You can feel the cheer in the air. Oh, it's the Ako si Engineer MJ Manahan, ang presidente ng Sama Ka Na. Ang Hatid Ngiti project ay nagsimula last year, 2023. Ang aming mga recipient last year is yung mga tricycle driver,
yung mga nadaanan namin sa daan na namamalimos, sa Barangay Pag-asa. Doon din yung mga community doon, isang community rin doon ang nabigyan namin. This year, napili namin ang Mount 387 sa Barangay Pungkan dahil napag-alaman namin na ang karamihan ng nakatira dito is tour guide. So sa panahon ngayon, madalang ang namamasyal doon, madalang nag-hike. So napag-alaman namin na talagang medyo hirap sila sa mga panahon na to. Kaya kami bilang pagtulong sa kanila, nagdala kami ng mga pangunahin nilang pangailangan ngayong Pasko. It's the best time of the year. You can feel the cheer in the air. Oh, it's the best time of the year. You can see the smiles in the air. Oh, it's the best time of the year. You can feel the joy in the air. Oh, it's the best time of the year. It's the best time of the year. Oh, it's the best time of the year. You can feel the cheer in the air. Oh, it's the best time of the year. You can see the smiles in the air. Oh, it's the best time of the year. You can feel the joy in the air. Sa kanila, yung ngiti kang ina, hindi ito simpleng dahil mayroon kang inyabot. Tingin ko mas malalim doon yung dahilan. Ano? Mas malalim, mas masaya yung ngiti nila. At ito ay, sabi ko, mako-convert natin sa mas pagmamahal naman nila sa kalikasan. Lalo na yung mga bata na to, na ngayon palang sumisibol, makikita nila meron silang obligasyon din pala, yung kaugnayan ng tulong ng mga Tagalolan at yung kanilang gagawin sa kalikasan pagkaintad nila. Yung ngiti po nila na yun is, hindi naman po maaano sa mukha nila yun kung hindi po natin sila napasaya. So, dahil nga po, yun po, limited lang po yung hanap buhay na nakukuha po namin sa Kapukan at sa buong barangay po. Yung ano po talaga nung ngiti ng komunidad na yun, na pag may dumarating pong mga tulong po dito, na mga nag-outreach program, hindi lang po dito sa amin na grupo ng Kapukan, kahit po every brigada eskwela, may mga nagpapamigay po. Yung makikita mo lang po yung simpleng ngiti po nila. Masaya na po sa nakakatuwa na po nakakaano na po sa puso kasi nga po nakikita ko rin naman po yung hirap ng mga magulang ng mga bata na yon dito po sa aming komunidad. Kaya pag ngumiti po sila dahil naabutan po sila ng regalo, kahit gaano pa po kasimpleng regalo yan, nakakatuwa. Oh, it's the best time of the year. You can see the smiles in the air. Oh, it's the best time of the year. You can feel the Salamat po. Salamat po. It's the best time of the year.